Sa bawat kagat ng hopya, may kasamang kwento ng alaala, pagmamahal at kasaysayan. Sa isang lumang panaderya sa Binondo, muling nabuhay ang lasa na minsang nagbigay ng ginhawa sa panahon ng hirap at nagbuklod ng mga pamilya sa bawat hapag. At dito sa Pahinga Muna, naniniwala kami na matapos ang isang araw ng pagod, kailangan din nating magpahinga, kasama ang mga kwentong tulad nito na nagbibigay init sa puso at aliw sa kaluluwa. Kung handa ka ng makinig at maglakbay sa kwento ng hopya, huminga ng malalim, umupo ng komportable at pahinga muna. Huwag kalimutan i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-share para mas marami pang makahanap ng munting pahinga ngayong gabi. Ang kwento ng hopya, Kabanata 1, ang simula ng lasa. Sa isang lumang bayan ng Binondo, kung saan nagtatagpo ang kulturang Tsino at Pilipino, may isang maliit na panaderya na halos hindi mapansin ng mga nagdaraan. Panaderia de la Luz, ang nakasulat sa kahoy, nakaratulang luma na't kupas na. Ngunit sa kabila ng kanyang simpleng anyo, dito nagsimula ang isang kwento ng pagkaing magtatali sa puso't alaala ng maraming henerasyon, ang hopya. Si Lola Sion, isang mestisang intsik Pilipino na may edad na mahigit 60, ang may-ari ng panaderya. Siya'y lumaki sa ilalim ng pamamahala ng kanyang ama na Tsino, si Lolo Han, na unang nagdala ng reseta ng hopya mula sa Fujian, China. Ang hopya noon ay hindi pa sikat. Ito'y tinatawag pa nilang hopian, na nangangahulugang maliit na pie na may palaman. Ginagamit nila ito sa mga pista, bagong taon, at tuwing may espesyal na okasyon. Lasa ang alaala, anak, madalas sabihin ni Lolo Han kay Sion noong bata pa siya. Kapag natikman mo ang hopya, hindi lang ito tinapay. Ito'y paglalakbay, pabalik sa nakaraan. Mula pagkabata, natuto si Sion gumawa ng hopya, mula sa paghahalo ng harinang malagkit hanggang sa paglalagay ng monggo o kundol na palaman. Hindi siya lumaki sa marangyang buhay. Sa halip, ginugol niya ang kanyang kabataan sa kusina ng panaderya, pinapanood ang amang abalang nagmamasa habang ang ina naman ay nag-aayos ng mga paninda. Ngunit hindi madaling ibenta ang hopya noong panahong iyon. Mas kilala ng mga Pilipino ang pandesal, ensaymada at bibingka. Ang hopya ay kakaiba. May impluwensya ng banyaga, may tamis at alat na sabay nagsasanib. Marami ang nagtataka, ano ba itong bilog at may palamang ito? May ilan na natutuwa, ngunit may mas marami ring nagdadalawang isip. Kaya naman, si Sion ay hindi lamang natutong gumawa ng hopya. Natutunan din niyang magkwento. Tuwing may bibili sa kanila, hindi lamang niya ibinabalot ang hopya, kundi ikinukwento rin ang kasaysayan nito. Sinasabi niyang ito'y simbolo ng pagkakaibigan ng mga Pilipino at Tsino, isang maliit na tinapay na nagdurugtong ng dalawang kultura. Lumipas ang mga taon at unti-unting nakilala ang hopya. Paborito ito ng mga estudyanteng dumadaan sa kanilang tindahan tuwing uwian. Lola Sion, isa pong hopya, sigaw ng mga bata na may dalang baryang iniipon mula sa baon. Sa halagang abot kaya, nakakabili sila ng merienda na pwedeng kainin habang naglalakad pa uwi. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit naging malapit ang hopya sa puso ng marami ay hindi lamang dahil sa lasa nito, kundi dahil sa mga pagkakataong kinakatawan nito. Isang araw, isang batang lalaki ang pumasok sa panaderya. Siya'y payat, may maruming damit at halatang galing sa mahirap na pamilya. Tinitigan niya ang mga hopya na nakalagay sa bilao. "Apo, gusto mo ba?" tanong ni Sion na may ngiti. "Opo, Lola, pero wala po akong pera," sagot ng bata habang nakayuko. Hindi nagdalawang isip si Sion. Kumuha siya ng isa at iniabot sa bata. "Hindi lahat ng bagay na susukat sa pera, iho. Ang hopya, mas masarap kung may kasamang malasakit,"
Nagningning ang mga mata ng bata. Kinagat niya ang hopya at ngumiti. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng init at saya sa kabila ng hirap ng buhay. Lumipas pa ang panahon. Naging dalaga si Sion at nakilala niya si Enrico, isang binatang Pilipino na mahilig magtula. Sa kanilang mga pagkikita, laging may hopya sa pagitan nila. Minsan regalo ni Enrico, minsan baon ni Sion. Minsan ay naupo sila sa tabing ilog, kumakain ng hopya habang nakatingin sa buwan. Alam mo, Sion, sabi ni Enrico habang kumakagat sa hopya monggo, ang hopya ay parang pag-ibig. Minsan matamis, minsan maalat, pero laging may laman. Natawa si Sion, ngunit sa puso niya, totoo ang sinabi. Para sa kanya, ang hopya ay hindi lang pagkain. Ito'y alaala ng kanyang pamilya, simbolo ng pagkakaibigan at tanda ng pagmamahal. Ngunit dumating ang panahon ng digmaan. Nasira ang maraming negosyo sa Binondo, kabilang ang kanilang panaderya. Ang mga Hapon ay pumasok sa bayan, kinukuha ang mga pagkain para sa kanilang hukbo. Nawalan ng hanap buhay si Sion at ang kanyang pamilya. Isang gabi, habang sila'y nagtatago sa kanilang maliit na bahay, nagtanong si Enrico, "Sion, paano kung mawala na lahat? Paano kung hindi na bumalik ang panaderya?" Tahimik na tumingin si Sion sa kanyang kamay, magaspang, puno ng harina, ngunit malakas. Hindi mawawala ang hopya, Enrico. Hanggat buhay ang alaala at lasa nito sa puso ng tao, mananatili ito. At sa gitna ng dilim at takot ng digmaan, gumawa sila ng hopya mula sa kakaunting natitirang sangkap, parang maliit na liwanag ng pag-asa. Kabanata 2, Pagbangon mula sa abo. Pagkatapos ng digmaan, parang nagising ang buong Binondo sa isang masakit na bangungot. Maraming tindahan ang sarado, ang mga kalyay wasak, at ang mga tao'y sugatan hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa puso. Ang Panaderia de la Luz ay hindi nakaligtas. Nasunog ang kalahati ng gusali at ang mga gamit sa loob ay halos abo na lamang. Ngunit para kay Sion, ang pagkawala ng panaderya ay hindi katapusan. Sa kanyang isipan, malinaw pa rin ang mga salitang iniwan ng kanyang ama. Lasa ang alaala. Kahit walang oven, kahit walang kumpletong sangkap, alam niyang kaya niyang buhayin muli ang hopya. Sa tulong ni Enrico, na ngayoy mas matatag matapos silang sabay na makaligtas, sinimulan nilang muling itayo ang panaderya. Hindi madali, wala silang puhunan, wala ring maraming kliyente dahil ang lahat ay abala sa muling pagbangon ng kani-kanilang buhay. Pero mayroon silang isang bagay na hindi matitinag, ang pananampalataya sa lasa at alaala ng hopya. Ang una nilang oven. Isang hapon, nakaupo silang dalawa sa harap ng nasirang panaderya, hawak ni Enrico ang isang luma at kalawangin na drum. "Pwede nating gawing oven ito," ani Enrico. Napatawa si Sion. "Enrico, oven, drum lang yan." Kung ang pag-ibig, kahit maliit, pwedeng maglaman ng maraming alaala, paano pa kaya ang drum na ito? Sagot ng binata na ikinangiti ni Sion. At ganoon nga ang ginawa nila. Sa tulong ng mga kapitbahay, binutasan nila ang drum, naglagay ng bakal at bato, at ginawang pansamantalang pugon. Doon nila muling inihurno ang unang hopya matapos ang digmaan. Payat, hindi pantay ang hugis, at minsan nasosobrahan sa init. Pero para sa kanila, ito ang pinakamasarap na hopya na kanilang natikman. Ang pagbalik ng mga tao. Kalat-kalat man ang mga tao sa Binondo, unti-unti silang nagsimulang bumalik sa mga dating gawi. Sa tuwing dumadaan ang mga bata, naaamoy nila ang halimuyak ng hopya mula sa drum oven ni Sion. May ilan na unang tumikim at nagulat. "Lola Sion, ang sarap pa rin kahit kakaiba ang itsura." Sigaw ng isang batang babae na dati ring suki bago ang digmaan. Mula sa isang bata, naging 5.
Mula sa 5, naging 20, hanggang sa dumami nang dumami ang mga bumibili. Ang hopya ay hindi na lamang merienda. Ito ay naging alaala ng kapayapaan. Isang tanda na kahit tapos na ang digmaan, may matamis na bagay na bumabalik. Hopya bilang simbolo ng pag-asa. Dumating ang isang gabi kung saan inimbitahan si Sion at Enrico ng kanilang barangay kapitan. Sa harap ng maliit na pagtitipon, sinabi ng kapitan, "Ang hopya ninyo ay hindi lang pagkain, Sion. Sa bawat kagat ng tao, para bang may kasamang pag-asa. Kayo ang patunay na kahit gaano kalaki ang nawala, kayang buuin muli." Napaluha si Sion. Hindi niya inakalang ang simpleng hopya na minanan niya mula sa kanyang ama ay magiging simbolo ng muling pagbangon ng kanilang komunidad. Pagpapalago ng reseta, hindi nagtagal, naisip ni Sion na palawakin ang uri ng hopya. Noon, puro monggo at kundol lang ang palaman. Ngunit dahil nagiging mas bukas na ang mga tao, sinubukan niya ring gumawa ng hopyang may ube at pork asado. "Hindi kaya magtaka ang mga tao?" tanong ni Enrico habang tinutulungan siyang maghalo ng ube. "Hayaan na natin silang tikman. Kung ang pag-ibig ay maraming anyo, bakit ang hopya hindi rin?" Tugon ni Sion na may ngiti. At nang ilabas nila ang hopyang ube, nagustuhan ito ng mga kabataan. Nang sumunod, inilabas ang hopyang asado, naging paborito ito ng mga matatanda. Sa bawat bagong lasa, mas dumami ang mga bumabalik sa kanilang panaderya. Ang pagpapasya ni Enrico, lumipas ang mga taon at dumating ang panahon na kailangang pumili ni Enrico ng kanyang landas. May pagkakataon siyang maging guro sa isang paaralan sa Maynila, ngunit alam niyang iiwanan niya si Sion kung tatanggapin ito. Isang gabi, muli silang naupo sa tabing ilog kung saan sila unang nag-usap tungkol sa hopya at pag-ibig. "Sion, aniya, pwede naman akong maging guro. Pero naisip ko, bakit hindi na lang tayo magturo gamit ang hopya? Ang bawat kagat ay leksyon, ang bawat paninda ay kasaysayan. Ano sa tingin mo?" Tumingin si Sion kay Enrico, baka sa mukha niya ang halong pag-aalala at saya. "Kung ito ang pipiliin mo, hindi ka lang guro ng mga bata, Enrico. Magiging guro ka ng buong bayan." At doon, ipinasya ni Enrico na manatili sa panaderya. Sa halip na chalk at pisara, harina at asukal ang kanyang gamit. Siya ang naging katuwang ni Sion, hindi lang sa negosyo, kundi pati na rin sa pagtuturo ng kahalagahan ng alaala, pagmamahal at pagkakaisa. Panaderia de la Luz muling nabuhay. Unti-unting naipatayo muli ang kanilang panaderya, mas matibay at mas maganda kaysa dati. Hindi na drum oven ang gamit nila, kundi totoong horno na ipinundar mula sa kaunting kinita. Sa pintuan ng panaderya, isinabit nila ang bagong karatula, Panaderia de la Luz, tahanan ng hopya. At sa ilalim nito'y nakasulat, sa bawat kagat may alaala, sa bawat alaala may pag-asa. Ang panaderia ay hindi lamang naging negosyo, ito'y naging pukpisan ng mga tao. Doon sila nagtitipon, nagkukwentuhan, at minsan naglalapit ng mga pusong matagal nang nagkahiwalay. Ang pagpapamana ng lasa. Dumating ang araw na ikinasal sina Sion at Enrico. Sa halip na mamahaling handa, hopya ang pangunahing pagkain sa kanilang kasalan. May hopyang monggo para sa matatanda, hopyang ube para sa mga bata, at hopyang asado para sa lahat. Ang hopya ninyo ang tunay na simbolo ng inyong pagmamahalan, ani ng pari sa kanilang kasal. Isang pagkaing hindi lang nakakapawi ng gutom kundi nagbubuo ng mga alaala. Naging anak nila si Amelia na lumaki ring kasama ang harina, asukal at kundol. Bata pa lamang siya'y marunong nang gumawa ng hopya at kagaya ng kanyang ina, natuto rin siyang magkwento habang nagluluto.
At sa paglipas ng panahon, ang hopya ay hindi na lamang produkto ng isang panaderya. Ito'y naging bahagi na ng kultura, ng kasaysayan, at ng bawat Pilipinong nakakilala sa lasa nito. Kabanata 3, Bagong Henerasyon, Bagong Lasa. Lumipas ang maraming taon at si Amelia, ang anak ni Nacion at Enrico, ay lumaki sa amoy ng harina at tunog ng kahoy na nilalagay sa pugon. Sa bawat umaga, gigising siya sa ingay ng mga suki na kumakatok sa panaderya, sabay sa tawanan ng kanyang mga magulang habang abala sa pagluluto ng hopya. Anak, madalas sabihin ni Sion, huwag mong kalilimutan na ang hopya ay hindi lang pagkain. Ito'y kwento, isang tulay mula sa nakaraan patungo sa kinabukasan. Maliit pa lang si Amelia, natuto na siyang magmasa ng harina. Hindi siya tulad ng ibang bata na mas gusto ang laruan kaysa sa trabaho. Para sa kanya, ang pagluluto ng hopya ay parang isang laro. Ang paggulong ng bola ng masa, ang paglalagay ng palaman, at ang paghihintay habang dahan-dahang namumula ang tinapay sa loob ng hurno. Ang pagbabago ng panlasa, ngunit habang siya'y lumalaki, napansin ni Amelia na nagbabago ang panlasa ng mga tao. Marami ng bagong pagkain mula sa ibang bansa ang dumarating sa Maynila. May donut, may cake, may biskwit. Unti-unting nagiging mas modernong ang mga bata at hindi na sila kasing hilig sa tradisyonal na hopya. Nanay, paano kung hindi nagustuhin ng mga bata ang hopya? Minsan niyang tanong kay Sion. Ngumiti si Sion. Anak, ang lasa nagbabago, pero ang alaala hindi. Ang tungkulin natin ay gawing bahagi ng bagong alaala, ang hopya. Kaya't sinubukan ni Amelia ang mag-eksperimento. Gumawa siya ng hopyang may tsokolate, hopyang may keso, at kahit hopyang may makapuno. Una, may mga taong nagtaas ng kilay. Hopya ba talaga yan? Tanong ng isang suki. Pero nang kanilang tikman, natuwa sila. Iba nga pero masarap. Ang panibagong hamon. Dumating ang panahon ng dekada 70, kung kailan mabilis ang pagbabago sa lipunan. Ang mga kabataan ay nahuhumaling sa bagong uso, sa musika ng Beatles, at sa imported na fast food. Minsan, habang nakaupo si Amelia sa harap ng panaderya, napansin niyang mas maraming kabataan ang pumipila sa bagong bukas na hamburger stand kaysa sa kanilang hopya. Nay, wika niya kay Sion, baka talo na tayo ng panahon. Hinawakan ni Sion ang kamay ng anak. Hindi tayo natatalo, Amelia. Tandaan mo, noong panahon ng digmaan, akala ko'y wala ng silbi ang hopya. Pero ito ang nagbigay ng pag-asa. Ang dapat mong gawin ay hanapin kung paano ito magiging pag-asa para sa henerasyon ninyo. Hopya at bayanihan. Nagkaroon ng isang pagkakataon na dumating ang bagyo sa Maynila. Maraming bahay ang nasira at ang mga tao'y nagutom dahil sa kakulangan ng pagkain. Sa gitna ng kaguluhan, nagpasya si Amelia na gumawa ng maraming hopya at ipamahagi sa mga naapektuhan. Kasama ang ilang kabataan mula sa kanilang barangay, naglakad sila sa baha, dala-dala ang mga kahon ng hopya. Ang bawat pamilya na nakakatanggap ay nagagalak. Salamat, Amelia, sabi ng isang ina na may kasamang 2 batang gutom. Kahit maliit lang ito, nakapagpawi ng aming gutom. Doon naintindihan ni Amelia na ang hopya, kahit maliit, ay may kakayahang magdala ng ginhawa. Hindi lang ito pagkain, isa itong simbolo ng malasakit at pagkakaisa, pag-ibig at hopya. Habang tumutulong si Amelia sa panaderya, nakilala niya si Carlos, isang binatang arkitekto na madalas bumili ng hopya tuwing umaga bago pumasok sa trabaho. Una, simpleng pagbati lang ang kanilang palitan. Ngunit kalaunan, nagkaroon ng mas mahaba pang pag-uusap. Bakit hopya lagi ang binibili mo, Carlos? Tanong ni Amelia, minsang abala siya sa pagbabalot.
Dahil sa bawat hopya, pakiramdam ko'y may kasama akong alaala, sagot ng binata. At higit sa lahat, dahil ikaw ang nag-aabot. Namula si Amelia, ngunit ngumiti siya. Hindi niya akalaing ang hopya pala'y magsisilbing daan upang makilala niya ang lalaking magpapatibok ng kanyang puso. Paglipas ng mga buwan, naging magkasintahan sila. At kagaya ng mga magulang ni Amelia, hopya ang naging saksi ng kanilang pagmamahalan. Sa kanilang mga lakad, sa kanilang mga kwento, laging may hopyang nakabahagi. Panaderia de la Luz sa bagong panahon. Dahil kay Carlos na isang arkitekto, natulungan niyang gawing mas moderno ang panaderia. Dinagdagan nila ng bagong disenyo, mas maliwanag na ilaw, at mas maluwang na espasyo para sa mga parokyano. Ngunit kahit modernong itsura, nanatiling tradisyonal ang puso ng panaderya. Sa dingding ng bagong gusali, ipinaskil ni Carlos ang isang mural na ipininta ng kanyang kaibigan, isang malaking hopya na nakapaligid sa iba't ibang mukha ng tao. Bata, matanda, Chino, Pilipino. Para ipakita na ang hopya ay para sa lahat, sabi ni Carlos. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa bagong anyo ng panaderya. Maraming kabataan ang muling bumalik, hindi lamang dahil sa lasa, kundi dahil sa pakiramdam na ang hopya ay parte ng kanilang pagkakakilanlan. Ang pagpapamana ng aral. Bago pumanaw si Sion, tinawag niya si Amelia at Carlos sa kanyang tabi. Mahina na ang kanyang tinig, ngunit malinaw ang kanyang mga mata. Amelia, wika niya, ipagpatuloy mo ang ating sinimulan. Ang hopya ay hindi lang negosyo. Ito'y kwento ng ating pamilya at ng ating bayan. Ipagpatuloy mo ito kahit dumating ang panahon na hindi na ako kasama. Luha ang yumakap si Amelia sa kanyang ina. Pangako, Nay, hinding-hindi mawawala ang hopya sa puso ng tao. At sa kanyang huling hininga, ngumiti si Sion, masaya dahil alam niyang may magpapatuloy ng kanilang kwento. Hopya at ang kinabukasan paglipas ng ilang taon, ikinasal sina Amelia at Carlos. Sa kanilang kasal, hopya pa rin ang pangunahing handa, gaya ng ginawa ng kanyang mga magulang. Ngunit ngayon, mas marami na ang lasa, monggo, kundol, ube, asado, tsokolate, at keso. At sa bawat kagat ng mga bisita, ramdam nila ang init ng pagmamahalan at alaala ng nakaraan. Sa mga sumunod na panahon, si Amelia ay hindi lamang naging tagapangalaga ng panaderya. Siya rin ay naging inspirasyon sa ibang kababaihan na ang isang simpleng pagkain ay kayang magdala ng pagbabago, magbuklod ng pamilya at magsilbing tulay ng kultura. Kabanata 4, Hopya sa makabagong panahon. Lumipas ang mga dekada at ang Panaderia de la Luz ay nanatiling matatag sa gitna ng pagbabago ng panahon. Ang dating maliit na tindahan sa Binondo ay naging isang sikat na destinasyon para sa mga turista at mga kababayan. Ang mural na ipinagawa ni Carlos ay nananatili sa dingding, kulay at anyo'y medyo kupas, ngunit mas matingkad pa rin sa alaala ng mga dumadaan. Si Amelia at si Carlos, ngayoy mga nakatatanda na, ay may 2 anak, sina Marco at Isabel. Bata pa lamang, natuto na silang tumulong sa panaderya tulad ng ginawa ng kanilang ina. Ngunit kagaya ng ina noon, ramdam din nila na mabilis ang pagbabago ng henerasyon. Ang paglipad ng hopya isang araw, dumating si Marco mula sa kolehiyo na may dalang balita. "Nay, Tay," sabi niya habang abala ang kanyang ina sa kusina, "may kaklase akong Amerikano. Tinikman niya ang hopya na dala ko. Sabi niya, bakit daw dito lang sa Binondo matatagpuan? Bakit hindi sa buong mundo?" Napangiti si Amelia. Ang hopya ay parang alaala ng pamilya natin. Nagsimula ito dito at dito ito naging matibay. Pero kung panahon na para lumipad, bakit hindi? Doon nagsimulang mabuo ang ideya, dalhin ang hopya sa labas ng bansa.
Sa tulong ni Marco na marunong sa teknolohiya at negosyo, at ni Isabel na mahilig sa social media at sining, gumawa sila ng plano. Ginawa nilang modernong ang pagmamarka ng hopya. May makukulay na kahon, may disenyo ng mural ng kanilang lolo, at may tatak na Panaderia de la Luz, the original hopya. Since 1930s, hopya sa ibang bansa. Sa unang pagkakataon, ipinadala nila ang ilang kahon ng hopya sa mga kamag-anak sa California. Doon, sa mga komunidad ng mga Pilipino, mabilis itong sumikat. Ang mga OFW at mga migranteng Pilipino, nang matikman ng hopya, ay biglang napaluha. Para akong nasa bahay ulit, sabi ng isang manggagawang galing sa Cebu. Hopya lang, pero parang nakabalik ako sa Pilipinas. Kumalat ang balita at hindi nagtagal ay may mga Amerikano at iba pang lahi na rin na natuwa sa hopya. Sa kanilang panlasa, kakaiba ito. Hindi kasing tamis ng donut, hindi kasing bigat ng pie, ngunit may kakaibang timpla na pumupukaw ng interes. Ang panibagong hamon. Ngunit sa kasikatan ng hopya, dumami rin ang mga bagong kompetisyon. May mga nagtatayo ng sariling bersyon ng hopya, may nagdaragdag ng kakaibang palaman tulad ng matcha, red bean, at peanut butter. Paano kung mawala na tayo sa uso? Tanong ni Isabel minsan habang pinapakita ang trending na hopya ng isang sikat na bakery sa social media. Umupo si Amelia sa tabi ng anak. Mahina na ang kanyang tinig, ngunit matatag pa rin ang kanyang damdamin. Anak, hindi uso ang nagpapanatili sa hopya. Ang nagpapatibay nito ay ang kwento. Kahit saan ito dalhin, kahit anong palaman ilagay, ang tunay na hopya ay dala ang alaala ng pamilya at ng bayan. Ang pista ng hopya, upang mas mapalapit pa sa kabataan, iminungkahi ni Marco na gumawa sila ng pista ng hopya sa Binondo. Gawin natin tuwing Chinese New Year, sabi niya. Magkaroon ng parada, mga paligsahan ng pagluluto, at libreng hopya para sa lahat. Natuwa ang buong komunidad. Sa unang pista, libu-libong tao ang dumating, mga bata, matatanda, turista, at negosyante. May paligsahan kung sino ang makakagawa ng pinakamalaking hopya, may sayawan at tugtugan, at may palarong ang premyo ay kahon ng hopya. Ngunit ang pinakatampok ay ang libreng pamimigay ng hopya sa mga bata. Habang nakapila ang mga bata, naalala ni Amelia ang sarili niya noong bata pa, na tinuruan ng kanyang ina na huwag tingnan ng hopya bilang simpleng pagkain kundi bilang alaala. Pagpapatuloy ng kwento sa gabi ng pista, nagtipon ang pamilya sa loob ng panaderya. Nandoon si Amelia, Carlos, Marco, Isabel at ilang apo na nagsisimula na ring tumulong sa pagluluto. Lola, tanong ng isang apo habang kumakain ng hopya, bakit lagi nating ginagawa to? Hindi ba pwede namang magtinda na lang ng iba? Ngumiti si Amelia. Anak, ang hopya ay hindi lamang negosyo. Ito ang ating kwento, mula kay Lolo Han na nagdala nito galing China, kay Lola Xion na pinaglaban ito sa panahon ng digmaan, sa amin ng iyong Lolo Carlos na nagpalago nito, at ngayon sa inyo na magdadala nito sa susunod na henerasyon. Kapag pinabayaan natin ang hopya, para na rin nating pinabayaan ang alaala ng ating pamilya at bayan. Tahimik ang lahat at sa kanilang mga mata, bakas ang pangunawa. Hopya para sa mundo. Sa tulong ng teknolohiya, nagkaroon ng online shop ang Panaderia de la Luz. Nagpadala sila ng hopya sa iba't ibang bansa, Hapon, Canada, Timog Silangan at Europa. Sa bawat kahon, may kasamang maliit na kwento ng kasaysayan ng hopya, kung paano ito naging simbolo ng alaala, pag-ibig at pagkakaisa. Hindi lamang mga Pilipino ang natuwa, kundi pati na rin ang mga banyaga. Ang ilan ay nagsimulang gumawa ng sariling bersyon ng hopya, ngunit palaging kinikilala ang Binondo bilang pinagmulan ng tunay na lasa.
Ang huling araw ni Amelia, dumating ang isang hapon kung saan mahina na si Amelia. Nakaupo siya sa isang lumang upuan sa loob ng panaderya, pinapanood ang kanyang mga anak at apo na abalang-abala sa pagluluto. Carlos, mahina niyang sabi, "Tingnan mo sila, hindi mawawala ang hopya." Hinawakan ni Carlos ang kamay ng asawa. "Oo, mahal, ang kwento natin magpapatuloy sa kanila." At sa kanyang huling ngiti, isinara ni Amelia ang kanyang mga mata, payapang iniwan ang mundong puno ng amoy, ng hopya at alaala ng pagmamahalan. Isang pamana ngayon, taon 2025, ang Panaderia de la Luz ay mayroon ng mga sangay sa iba't ibang syudad, ngunit nananatili pa rin ang orihinal sa Binondo bilang puso ng lahat. Ang mural ay muling pininturahan ng mga apo ni Amelia, mas makulay, mas malaki at mas makabago. Sa bawat sangay, sa bawat hopyang naihuhurno, dala nito ang isang kasaysayan ng pamilya, ng komunidad at ng bayan. Ang mga kabataan ay natututo pa ring gumawa ng hopya hindi lamang bilang hanap buhay kundi bilang paraan ng pag-alala. At sa bawat kagat ng hopya, kahit saan mang dako ng mundo, naroon ang alaala ng isang maliit na panaderya sa Binondo, ng isang pamilyang nag-alay ng pagmamahal at ng isang kulturang hindi kailanman mawawala.